Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, gusto na pong papalitan po mga kabida, no? Ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, mga kabida. Ito hong si Palace Press Officer at the same time, Undersecretary po ng Presidential Communications Office, mga kabida, no? Ito hong si Attorney Claire Castro, ano po? Dahil ho sa credibility issue po, ano, mga kabida. Kamakailan lang po, sinampahan po ito ng kaso, kasong libel with damages po, mga kabida. Ito hong si Yusek Castro, ano po, ni Congressman Leandro Leviste, ano po. Dahil ho dito sa kanyang pagsiwalat daw, ano, na ito hong si Congressman Leviste nagbenta daw ng prangkisa. Okay, na pagmamay-ari po ng gobyerno, ano po, mga kabida, which is, it turned out, hindi pala totoo yun, ano, mga kabida. Okay? Kumbaga, ang kanya hong aligasyon po, mga kabida, si Yusek Claire Castro daw yung nagpapakalat po ng maling impormasyon, ano po, mga kabida, no? Kaya, yun, ang nangyari, kinasuhan po niya ng libel, ano? Hindi lang po kriminal, ano, mga kabida, kundi civil lang po, ano po, no? So, ang kanyang hinihingi po na danyos ho dito, nasa 110 million pesos instead of criminal case, instead of imprisonment, mga kabida. Gusto ho niyang pagbabayarin po ano, ni Attorney Castro yung damages po sa reputasyon po ng kumpanya po ni Leviste at of course, kanya, no, mga kabida. Alright? Eto, babasahin ko lang po itong article ng SMNI. Ang sabi po dito, palitan si Yusek Claire Castro. Okay? Nananawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na palitan na si Yusek Claire Castro bilang tagapagsalita ng palasyo kung tunay umanong layunin ng administrasyon na mabawi ang tiwala ng taong bayan. Ayon kay Leviste, lalong nararapat ang pagpapalit dahil may kinakaharap umanong kaso si Castro, bagay na anyay nakakapekto sa kredibilidad ng pamahalaan sa publiko. Gayunman, iginiit ng mambabatas na kung ang layunin naman ng ilan ay lalo pang pababain ang approval rating ng administrasyon, dapat na lamang umanong pasalamatan si Yusek Claire Castro na nagsisilbing spokesperson ng kasalukuyang administrasyon. Ayan. So parang lumabas po dito, mga kabida, no? Kung hindi ho tatanggalin ni Marcos, mga kabida, ito hong si Yusek Claire, mas lalo hong bumagsak yung trust ratings ng administrasyon at maging kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Mga kabida. Okay? Na ang tanong ko po dito, ano po ang connection doon ho sa kaso na isinampa po ni Congressman Leandro Leviste dito ho kay Claire Castro bilang spokesperson po ng Malacanang. Okay? Yun yung tanong po, mga kabida. Okay, sa aking palagay po, may connection yan. Kasi po, unang-una po, yung inakusa po, mga kabida, ni Congressman Leandro Leviste po kay Yusek Castro ay patungkol ho sa fake news. Alright? Maling impormasyon, mga kabida, patungkol ho sa prangkisa na sinasabi daw ni Yusek Castro at ipinagkakalat daw ni Yusek Castro na ibinenta daw ni Congressman Leandro Leviste. Which is, it turned out na hindi pala totoo yun. In fact, nakuryente nga, mga kabida, ito hong si Ombudsman Boying Rimulya, na siyang nagsalita din, patungkol ho sa ibinentang prangkisa daw, ni Congressman Leviste na pagmamay-ari daw ng gobyerno, mga kabida, Okay? Pero nung nagsalita po, mga kabida, ang Meralco, okay, yung nakabili po ng controlling shares ni Congressman Leviste, hindi pala yung kumpanya ni Leviste na meron pong prangkisa yung kanilang binili, kundi yung iba. Ibang kumpanya po ni Leviste, mga kabida. So, lumabas na maling impormasyon yung ipinagkalat po, mga kabida. I don't know kung sino po yung unang nagsalita po dito, naglabas po sa media. Ito bang si Yusek Claire? Or ito hong si Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida,
Pero ang sinampahan po ng kaso, okay, ni Congressman Leviste, ito hong si Yusek Claire Castro. Alright? Siguro sa kanya unang narinig ni Congressman Leviste, yung accusation po makabida na nagbenta daw siya ng franchise. Pero meron po akong nabasa, isa hong article, okay, patungkol ho sa sagot po ni Yusek Claire. Alright? At sinabi po ni Yusek Claire mga kabida na hindi daw siyang nagpakalat po doon, Hindi daw sa kanya nagmula yung issue po ng bentahan po ng prangkisa, kundi mismo kay Ombudsman Boying Rimulya, po. Okay? At meron din akong nabasa na nagsabi po si Yusek Claire, kaya daw siya ang kinasuhan dahil hindi niya kayang kasuhan si Boying Rimulya. Bakit? Dahil kaibigan daw ng kanyang ina. I don't know kung gaano po katotoo yun, Sa palagay po ni Yusek Claire, okay, although acknowledge po ni Yusek Claire po makabida, nakarapatan po yun, ni Congressman Leviste, na tingin ho niya kung agrabyado po siya, pwede ho siyang magsampa po ng kaso, po. Pero naniniwala ho si Attorney Claire po makabida na mananalo po siya dito ho sa kasong isinampa laban po sa kanya ni Congressman Leandro Leviste. Pero doon ho sa connection po makabida, patungkol ho sa kaugnayan ng pagbaba ho sa trust rating ng Pangulo at ng kanyang administrasyon, at dito ho sa role po ni Yusek Castro bilang spokesperson po, mga kabida. Para sa akin may kaugnayan po, may connection, Bakit? Unang-una po, si Yusek Claire Castro po mga kabida ay tagapagsalita po ng Malacanang. Hindi po ng Pangulo, mga kabida. Pero magre-reflect yung kanya hong mga sinasabi dun ho sa Pangulo. Sometimes kasi, may pagka-fake news din itong si Yusek Claire, mga kabida. May mga sinasabi po siya na hindi naman pala totoo, Hindi naman pala balido, po, mga kabida, Okay? Kagaya na lang po dito sa sinabi po niya against sa Congressman Leviste. Alright? Official spokesperson po ng Malacanang ng Administrasyong Marcos, mga kabida. Kahit na narinig po niya ito kay Ombudsman Rimulya, okay, sana kanya hong bine-verify muna. Posible hong makaka-apekto po, mga kabida, in terms of credibility na kanya hong isiniwalat po, mga kabida, doon ho sa issue po ng prangkisa. Dito pa lang, sumemplang na po ito hong si Claire Castro, mga kabida. And since siya po ang tagapagsalita po ng Malacanang, so posibleng lahat ng mga sasabihin po niya in the future, mga kabida, posibleng may doubt na po, Okay? Kasi sumemplang nagkamali po, mga kabida. Hindi pala totoo na binenta po ni Congressman Leviste yung prangkisa po na pagmamayari po ng gobyerno. Ang sabi po ni Yusek Claire Castro, mga kabida, hindi lang po siya ang nagsasalita patungkol ho dito, patungkol ho sa bentahan po ng prangkisa, kundi pati na rin daw ito hong si Ombudsman Boying, mga kabida, Pero ang tanong kasi, bakit hindi po bineripika muna bago po ibinigay sa media, mga kabida, yung impormasyon? Alalahanin po natin, iba po si Boying Rimulya, mga kabida. Okay? Yung kanyang representation ay ombudsman. Samantalang ito hong si Yusek Claire Castro, ang kanyang representation po ang Malacanang executive branch. Alright? Kahit na po sabihin po natin na confine lang po sa Malacanang, pero parang buong executive branch na po yung kanya hong sako po, mga kabida. So kung ano yung sasabihin po ni Attorney Claire Castro, mga kabida, magre-reflect po yan hindi lang po sa administrasyon, kundi Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kung magkamali po si Yusek Castro, mga kabida, it will reflect also not to the administration only, but to the President. Alright? So, doon pa lang, may problema na po sa credibility. In fact, marami ho kong naririnig po, laban ho dito kay Yusek Castro na sometimes nagbabalita daw ito ng fake news. Mga kabida, may mga umaangal sa kanya na mali-mali daw yung kanyang impormasyon, Okay, ito, nakuha ko lang ito, nabasa ko lang po ito, mga kabida, yung criticism against Claire Castro po, Kaya doon pa lang, may problema na po sa credibility po, mga kabida. Okay, maraming ang nagsasabi na isa daw itong si Yusek Claire Castro
na contributor doon ho sa pagbaba po ng trust po mga kabida ng taong bayan, ano, mga kabida, dahil sa hindi ho accurate at tama yung kanya hong sinasabi, ano po, mga kabida, no? Ito hong panawagan po ni Congressman Leviste, mga kabida, may punto po. Okay? Kasi credibility issue po ito, ano, mga kabida. So, paano po ma-perform ni Yuse Claire Castro yung kanyang trabaho bilang spokesperson po ng Malacanang? At the same time, meron po siyang issue po ng kredibilidad, ano, mga kabida. Sinampahan po siya ng kaso dahil ho sa fake news. Alright? So, dapat mag-isip-isip po itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Kung aalisin muna niya itong si Claire habang gumugulong yung kaso, mga kabida, o mananatili ho si Claire, ano, bilang tagapagsalita kahit na po meron pong kritisismo po laban sa kanya, ano, mga kabida, ano po. Pero kung gusto po ng Marcos administration, according to Congressman Leviste, na mas lalong bumagsak yung trust rating, wala ho silang problema po doon, ano, mga kabida. Okay? Itutuloy po nila. Okay? Wala hong problema itong si Congressman Leviste. Pero kung gusto po ng Marcos administration at ni Pangulong Marcos na at least man lang umangat yung trust po ng taong bayan po sa kanya, mga kabida, at ng kanyang administrasyon, tanggalin daw niya itong si Yuse Claire Castro. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.